ako untang i-print ang ako ang outline, pero kay wa ko kita og printer kay di naman gud ko taga Davao. Yeah. Ang among printer dito katong sa una pa bitaw kanang bisig na kanto-kanto na pero diri sa inyo ha di na. No kay high-tech naman kay Davao gud. No, di na sayon no makita ang mga dali ra makita kaniadto kay murag inato pa kayo. Pero grabe kayo ang progress. 2010 last me dinhi nga nagstay sa Davao. Bacolod me for 3 years. Then pag humana na miss pagadian karon. Kasi matingala ang uban bang ano, kaila ra gid na siya sa mga taga Davao. No, gikan po mi diri sa Davao. 15 man siguro ko ka years dinhi sa Davao. 1994 ko dinhi nagsugod seminary. Naday si kuan no, anak ni Pastor Nilmar no, si Josh Atura. Gwapo kayo eh. Tagna pa ko lagi. Murag segunda ra gid lagi ko ni Pastor Tutong. Gwapo mo siya ganak. Bitaw. Di na lang ko moingon nga taas ang kamot sa mga kauban ako sa una simbahan. Naa sila dinhi silang Sister Evelyn, si Brother Harold, si nakalimot na nung ko sa imuhang kuan, Love Luila, no? Kauban niyang mama, si ate, no? Kinsa pa man, no? Oh yeah, oh si Sir ko si Rose, kalimtan ko ni Brother Neil o si Pingging. Ah, sila mo ay mosulti sa inyoha kung unsa mo ang banding pod kaniadto. And just like this church, no? Nindot kayo sudungon nga ang ato ang pagbinandingay ingon nga mga maghigalaay lig-on kayo tungod kay dulot ngadto sa tuang matag usa ka mga kalag. Tungod kay dinha ta nausa pag-ayo sa dugo ni Ginoong Kristo nga bisag dili ta mga igsuon, mga relatives, but ang ato ang closeness sa matag usa sobra pa sa mga manag-igsuon. Moabot ang panahon no nga wala nay igsuonay igagaway kay nga naman kitang tanan puros na usa dinha atubangan niya sa Ginoo sa panahon nga moabot na magsugod ang eternidad. So daghan kayong salamat nga nahatagan ko og higayon nga maka-preach sa pulong sa Ginoo. Abi gid ako og mag-special number lang mi. Pero anyway, sa giingon istorya naman kaniadto ni Pastor Teng nga unta maka-chance pod nga makadala sa pulong sa Ginoo. But anyway, as pastors, no, like many pastors here and preachers, no, tungod kay di man pastor lang ang maka-preach, anyone can preach. Mo ginangato ang kinabuhi nga mao atong kalipay nga maka-share tas pulong sa Ginoo. So di ko magdugay kung naamoy gusto nga ipangutana pa or ano di man ta artista na nakasikat no. Basig nakaila muna ko nya wa ko naka-recognize sa inyo ha dinhi sa nakalimot ko tiguwang na pud ko no. Mag-inhanay niyo taon niya. Samtang dala ko sa pulong sa Ginoo ako ang paninguhaon nga tanan gyud ako gyud matan-aw no para unya manghawa ta nga pastor ba ni hawa gito siyang tan-aw nako. Sa ganahan siguro nako ay. So pray for me as I bring the word of God this morning. I thought nga diretso ko din okay lang ay verse lang pastor no. So dili na lang kumtanaw sa ko ang outline. Ingon nga mga pastors nami panultihon basta pastor gani nga way outline dugay na mahuman. Pero kailangan kay outline sayo ra kita mahuman. Wala ra media human ta ni na way outline. Problema kay 120 pages ra ba ni slides 120 slides ra ba ni you know okay ra anyway maigsoon atong nabasa man kaganina ang pulong sa Ginoo through scripture reading from the book of James chapter 3 13 to 18. Nindot to nga atong nabasa kaganina para gamay na lang din kayo ato ang pwede na taog mag glance na lang gamay. You have already the word of God nga nabasa
o natisok dinha sa inyong matag usa ka dalunggan panghunahuna o sa inyohang kasing-kasing. I'll be bringing to you this morning the Word of God. Nangunahon ako kung sa kay akong dadon. But anyway, in our church, there in Pagadian City, ayaw mo katingalan ng Pagadian, ayaw mo kahadlok ha. Bisan tuod og pag-abot na mo dinhi nagre-route mi tungod kay naggubat, kay nagrido sa Malabang, pero layo ra na sila sa mga sa Pagadian. Pagadian sa Buanga, daghang mga Muslims mo dinha, pero dili gubot, no? Peaceful ra pud mi didto. In our church there sa Pagadian, nami series karon sa Book of James. And ako na lang po nung dadon di karon. Karon unta ning Domingguhan ako dadon dito karon panahon na karon gyud no nga time. But anyway, naman ko'y karelibo dito nga pastor pod, lahi lang sa sila, break lang sa sila kadali. But mo na lang pod ang ako ang dadon karon. And I think the Word of God, sa unsa ang topic, it is always timely no sa matag usa ka nato. Bisag unsa nga klase nga igo sa tuang unsa nga aspeto sa tuang kinabuhi basta gikan sa pulong si Ginoo, it is always welcome. Amen. A little knowledge is dangerous. Can be dangerous. Tama? Di ba? Kabalo tayo na. Sa ang akong series nga gitawag og Growing in Pursuit of Godly Wisdom. Ingon nga mga Kristohanon, wala ta giluwas sa Ginoo nga magpabilin lang nga walay pagtubo sa tuang kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Kinahanglan kita nga motubo. Muna gitawag nato bitaw og ato ang mga maayong binuhatan. Nagbuhat ta o maayo dili para maluwas tungod kay luwas ng daan. Ang uban, they are growing in pursuit of godly wisdom, pero ang tumoy ana salvation pa. Wala pa sila sa kaluwasan. Kailangan pangunahuna nga mao ni ang pamaagi sa Ginoo, mag-grow sila, maghimo sila mga mayong butang para sila maluwas. Ang atoa mali man baliktad. Dapat narehistro sa kadaan before ka mudagan, no? Mao ba? When we talk about good works, ganahan ako si James. Nindot kay si James expound ba sa good works na. Remember mo, di ba? Ito ang sa paborito ng verse. Show me your faith without works. I will show you my faith by my works. But anyway, kana palandaan nga pagkastorya, klaro na kayo sa meaning sa faith as a works. No? Walay works nga naguna. No, muna gingon, walay picture nga naguna. Dapat ang katong gipicturean mo maguna. Mulisod po kayo, nagpicture ka, nakita mo yung tawanan, makita hula galit. I will show you my faith by my works. So meaning to say, our works is just a show. Pagpakita. So meaning to say, ulay higit ang works. Di ba? Unsa may pagpakitaan kung walay katong original unang gikwaan o hulagway para ipakita. Si James, he moved on. Chapter 3, he's talking now about wisdom. Sa atong pagkinabuhi ng mga Kristohanon, we always seek for wisdom. In fact, si James, yun pa niya, who is, in the verse, ano ba din, nakita na to? Who is a wise man? No. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Nangutana si James. Tungod kay matag usa ka nato ingon nga mga Kristohanon, gikinahanglan gyud nato na. Why? Because we are always looking for answers. Daghan kayong mga pangutana sa ato ang kinabuhi nga nakinahanglan tagtubag. Ug ang maayo ana nga tubag resulta is kaalam. Kay kung wala tay kaalam, posible nga di mao ang atong tubag.
The first thing that I would like to share to you is from our text, mangumusta ko, or James is trying to check how's your search for wisdom going. Kumusta man ang imuhang pag-search sa kaalam sa Ginoo? Kay gisugo man kita sa Ginoo nga ato ng pangitaon. Ganin ingon siya sa first chapter, di ba? Kinsa man kaninyo ang walay kaalam? Pangayo mo. Asa man mangayo? Sa inyong teacher. Di teacher, sa inyong pastor. Wala bigay mo dito. Pangayo mo sa Ginoo. Pinagi sa pagampo nga dunay pagtuo. Kaya kung way pagtuo, kasama na ka ng tanaw daw sa samin, nga abi nimo gwapo na ka, pag gusto na libog ka, straight ba to kung kilay? Or uh, tabingi gamay, balik na pug ka, balik-balik ka. Muna ingon ni James. We are all looking for answers. Ingon pa si James, who is wise and understanding among you? Tungod kay ang mga Kristohanon, kanunay ta, even during this day, sa dihang gi-share, gisulat ni James ang iyahang letter ngadto sa iyahang mga tinun-an. Nasayod man ta kung kinsa ni James. This is the James who was the pastor of Jerusalem. And during this time, nagsulat siya tungod kay ang mga Kristohanon nagkatibulaag. They were scattered abroad because of persecution. Then wala na sila nasalag, nagsalimuang na sila, Lord, sa buhaton na mo, Lord, wala mi kabalo, wala na mi kaalam kung unsaon na mo pag kinabuhi. Among kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Nagiingon nga kana nga pangitabo kaniadto, maabot pud na sa unahan natong mga Kristohanon. Ingon si James, pangayo mo sa itaas, pagampo mo. Kay tagaan mo sa Ginoo o kaalam. Because in same verse 13, wisdom is weighed by a person's character, not their report card. Usahay ang kalibutan, ganina kung balik ta sa tuang kong gisguran, little knowledge is dangerous. Because ang kalibutan, nagtuo sila nga sa ilahang pangunahuna, nga ang ilahang kabray, ilahang mga achievements, ilahang mga natapos, ilahang mga degree, ilahang mga doctoral, no, nga nakuha ang mga degree, mao'y ilahang basihan para makatubag sila sa problema sa ilahang kinabuhi. Ingon si James, pangtaalam sa usa ka tawo gitimbang din na sa iyahang karakter, dili sa iyahang report card. Kinsa may mga estudyante pa din hibi. Abisag dili estudyante. Kay kabalo gyud ko, by the way, nagnaday ko sa DepEd po dron na nagtudlo na kasagraan sa mga estudyante ingon ang tan-aw na sila grado. Pasar ko ma. Mama po tanaw po dito, pasar po okay ra. Pero nakalimutan nga ras daplin na ay karakter ano din ha. Nakabantay ba mo sa card sa inyong mga bata? Nay AO, SO, RO, NO. Usay di na to na matanaw no. Tanaw na to grado na ako. Apo gyud ako 95 sila. Sikreto tabunan sa bata dito kay ngano man ato. Maka Dios RO. Uy, RO rarely observed. Ang kuyaw NO, not observed. Kaya ang bata talag sa ramang sulod sa pag-observe, no? Maka Dios, maka tao, maka bansa, maka kalikasan, naman. Kaya nga naman, ang atuwa, ang kalibutan, gusto nila ka-bright, walay karakter. Pero tinapalandaan in verse 13, by his good conduct, let him show his works in meekness of wisdom. Remember ko itong, kabalo mo ng story sa Super Chickens? Super Chickens. Wala. Na siguro, di lang kayo, maulaw lang ko, Pastor. Super Chickens. It was a test observation, mura siya by Dr. William Muir, kung remember ko, Dr. William Muir. Scientist po na siya, giobserbahan niya ang mga manok, iyahang gisegregate, ang mga hybrid nga manok sa mga normal lang nga manok. Iyahang giobserbahan, iyang lahion ang mga normal nga manok sa mga katong kuyaw nga mga manok. Okay? Katong mga hybrid nga mga manok, pag mangitlog, dagko po lang itlog.
Because regular lang ang itlog. Pero it ended, the result was poor. Kay ang katong mga hybrid nga mga manok, na nabilin, daghan man kayo to, nabilin tulo na lang. Kita niya sa mga normal nga manok, halos wa may namatay. Normal lang ang ilahang pag-lay og eggs. Ang katong mga hybrid, nangahurot, nga naman, nagtinuhikay silang tanan. Munay kuyaw, no? Kaya naman, kay mga kuyaw mo, isog mo nga klase nga mga manok. Muna nga, ang super chickens, result, nga iyang observation, mali ang ilahang pagtuo. Kaya nagtuo sila, nga kung hybrid na, mga kuyaw na sila nga mga klaseng mga manok, mo po produce, nindot yung kaya nga manok din niya itong pag-asa. Wala di ay, palpak. Sa kalibutan, kabalo man ta no sa mga companies, sa mga institusyon na hinaot wala sa simbahan ha. Pag mag-abot ganyan ng mga hybrid o mga utok, ka-relate sila. Pag mag-abot ng mga hybrid mga utok, kanang 5 isa rin mo pabili na tagak ng upat. Magkuntisay mo na, no? Di mo na musugot nga iyang idea malabuan na tong isa. So magtupungay na sila. That's why nindot kay itong klase nga kanang application nga wa gyud nagtan-aw sa report card sa imuhang average ano ha. Tanaw dito character matters. Daghan kayo mga companies karon moingon gina sila mas maayo pa nang bahala o dili bright basta kay maayo og character. Mo na nindot ka ikwaon sa usa ka company. Kay kung puros na ang mga bright magtinuhikay mo na. Hindi lang kay sila. Apilon tag-iya. Tuhikon og apil. Oh, gusto mo nagingon nga asa man rin naliwat no? Asa man din nato na nakuha di ba kay Lucifer, kay Lucy. Si Lucy imbis kay si Kristo ra iyahang gusto nga sapawan apilon pa ang amahan. Kanuman tungod kay wisdom is not weighed by a person wisdom is weighed by a person's character and not by their intelligence or achievements nga nahitabo nahimo nila sila ang kinabuhi. Another thing, ikaduha, nga ato makuha nga principles sa atong nabasa kaganina is ingon pa ni James, beware of the loud and self-promoting voices in your world. Usay maingon ta sa kanang mga ubang mga bata ba nga sa dahilan na siya ma'am kay na siya iyang kagulingong world. Pero wa kabalo na po kay imong kagulingong world. Don't you know kada isa nato na itong kagulingong world? Ay ko panglabot din ha kay nako ang kagulingong world. Mo po na imo, mo po ni ako. Ingon si James, if it's all about you, it's not about the truth. Kung ang gusto nimo, ang imo lang mo'y matuman, or gusto nimo nga mahitabo sa imong kinabuhi tungod sa imong kagalingon nga pagpaningkamot, ako ni, ako ni, ako ni, kugod ni. Diningon si James, ikaw din ha? Then you are not walking in the truth. Verse 14, di ba itong gibasa ganina? If you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. Mahimo kang imong gipanghimakak ang kamatuoran. Kung doon na kay dili maayo nga pagbati ngadto sa imong isikaingon, no? Sinasinang, no? Or selfish ambition. Kay gusto nimo nga ikaw lang yun, ako ang mauna, ako ang mauna. Pero naman ta siya'y moto nga bayan muna bago sarili. Pero pag abot sa simbahan, sarili muna bago ang Dios. Nabaliktad man, no? May patuyang bayan muna bago sarili, kaya nauna pa ang bayan, ulay siya. If it's all about you, and it's not about the truth. Timing kayo ang ikanta ka kanina. I'm coming back to the heart of worship because the very heart of worship is when all you have is not yourself, but Jesus. It's all about you, not of me. It's all about you. It's all about you. That's the very heart of worship. Muna gingon ni Pablo nga, deny yourself, or ni Jesus, di ba? Kung di ka kabalo mo deny sa imong kagalingon, it doesn't mean ingon si Jesus nga i-deny imong kagalingon, i-deny nimo imuhang kanang
diet dapat magamay na kagkaon, kung nahilig kag puyo sa pundo dapat, igamay-gamay imong kuan. Ang pasabot ana ni Hesus, deny apil na ang imuhang kaugalingong batasan. Kalimti na imuhang pagka-selfish. Ayaw palabaw ang imong pagka-bright kay basin usahay natong mga Kristiyano mas taas pa man kung natapos na niya. Classmate na kaniadto pero first honor ko, second honor naman na siya. If it's all about you, then it's not about the truth. 1 Corinthians 3:3, ingon din na, For while there is jealousy and strife among you, you are not of the flesh. Are you not of the flesh and behaving only in a human way? Kung dunay mga panagsina sa imong kaugalingon kay gusto nimo nga ikaw gyud ang tama, sila ang mali, and strife among you, are you not, ingon si Pablo, are you not of the flesh? Unod nun kay ka, you are carnal and behaving only in a human way. Another, in Philippians 1:17, the former proclaimed Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. If it's all about you, then it's not all about the truth. Another thing, wisdom without character, kasagikan, it comes from the serpent. Ingon din na, devilish, no? Akong ibutan di serpent. Kailan mo kinsa ang serpent? So, remember mo nang gingon nga, be wise as a serpent and be harmless like a dove. Walo gid sila, no? Yung pastor, be wise as a serpent. So, okay lang nga ma-wise as a serpent. No? Oh. Pero ang serpent, kung ang serpent kay si Satanas, lisod pagkaayo, no? Be wise ta sama ni Satanas. But anyway, that's just a murag idiom lang or sumbingay lang. Pasabot ana is dapat convincing ka, no? Kung si Satanas convincing kaayo, dapat ang Kristohanon convincing pod. Dili para sa dautan, kundi para sumayo. Ingon si Pablo, di ba? Gusto ni Pablo nga dapat mahimo gikang maayo nga mong kumbinser sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan para madala sila dinha. Ingon si Pablo, madala. Na negative pag kay ito paggunon dito kay dapat malingla sila. Madala sila. Okay lang na malingla. Kaya naman, para sa kaayuhan man. Para man sa pulong sa Ginoo. Verse 15, this is not the wisdom that comes down from above, but is earthly and spiritual and devilish or demonic. Kung ang ato ang gisaligan nga wisdom is atong kaugalingon nga wisdom, earthly nga wisdom, then ingon si James God mismo ingon, earthly, carnal, unspiritual, even demonic. Kaya nga naman, remember mo itong Genesis chapter 3, verse 6, sa dihang si Eva, no? When the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. Grabe kay sa Satanas, di ba? Grabe kay mulingla si Satanas. Dinimonyo nga klase nga paglinlang nga nadala gid niya si Eva. Ang uban maingon sila nga pagtintal ni Satanas kay Eva, ningkaon dayon si Eva. Pero there are so many Bible scholars nag-ingon nga dili ito isa lang ka adlaw. Posible to nagbalik-balik pa didto si Eva. Pag-ana ni Eva didto. Mo ba? Di ko ingon man si Jesus nga ingon sa Bible study na mo sa umbana nga di daw nakaunon. Balik na po si Eva didto. Nausan man ka dito? Usa to imong gitana dito? Wala. Sunod na po nga, balik na po si Eva dito. Gina na po siya. Tuon na ako. Kay mahimo gyud kang wise. Makabalo gyud ka sa tanan. Asan sikreto sa Ginoo mibawaan nimo. No? Kung mahimo gyud kang Ginoo. Dahil man ka mahimong Ginoo. Adi ko kay di na mao giingon sa Bible study sa kumbana. Ingon na kumbana nga di na mao imong giingon. Kanya na busy siguro sila. Wala sila ka Bible study. Wa naka-appeal og Sunday school. Pila na ka Sunday schoolan, wa na apilan. Nakalimot na. Muna giingon, matud pa, failure to listen to the Word of God, it means you're listening to the wrong voices. Wala na ba itong tunga na mingon, pastor, wala to ko kasimba, wala ko ka-study, pero wala po ko naminaw si Yawa. Duwa ra yun na.
Kung dili ang pulong sa Ginoo ang gipaminaw, ang pulong sa yawa gyud na imong gipaminaw. Dili pastor oy ako ra man kaugalingon, aw mo na imong kaugalingon. Ingon si Pablo, walay laing pinaka lisod gid nako nga himuong higala. Kay maayo man ko sa mga tawo mo deal. Madala gid nako sila makumbinsi. Di po ko palasaway. Kaniadto palasaway ko, kilir man gani ko. Pero akong kaugalingon, di gid nako masaligan. Ang pinakakalaban ni Pablo, di ba? Ingon siya, iyahang self. Kaya nga naman, ang atong self lagi, dili na siya mo atong mahimong basihan. Nga moingon ka, we are walking in the pursuit or growing in the pursuit of wisdom. Deny yourself. Another thing, Philippians 3:19. Their end is destruction. Their God is their belly. Ang ilang ginahuna lang, ang ilang kaugalingon. Ang ilang Dios, ang ilang tiyan. Uy, muna kita mo nang na Dios nga takong tiyan? Tinuod gid no? Hindi na ko tanap na ko na, anong dako mo na, si Pau dito akong anak, sa anong dako mo na siya tiyan? Sige nga, ko mo na, nagpasabot na siya kanang, kung naa ka ana, kanunay busog. Kay dako man tiyan. Ang ilahang Dios naa sa ilahang tiyan. No? Pero figure of speech lang na ha. Basta matingala simba kag tiyan. Wala na sila nagsimba og tiyan. Ang ilang Dios na silang kagulingon nga kinabuhi. Kung unsay gusto silang tiyan, unsay gusto silang lawas, mo na ang ilahang ginapangita. That's what we mean by selfishness. And they glory in their shame with mind set on earthly things. Ang ilang mga huna-una, nakaset sa mga butang nga mga kalibutanon. Muna lisod. Tanaw gud mo sa kuan, labi na kung ang syudad no maglindot na kayo. Kami sa Pagadian, oy hapit namin na namin Robinsons Mall sunod. Karon tuiga na nami. So kung kana inyong ipamaligya din na sa inyong SM sa Abrisa, available na po na sa mo dito. Sunod pa. Sunod pa. Dugay-dugay. Unang ganauna mi anhi dinhi. Bitaw. Tanaw na sa kalibutan, tanawa. Tanaw na sa kalibutan, din ilista lang ang mga ads or unsa pa makita nimo din ang mga promotion nga nag-promote sa pulong sa Ginoo. Tanaw daw kuno. Suroy-suroy ka dinha, tanaw ka dito, ilista nimo akini pangdinios. Kini pangdinios. Na lista gyud ayo. Paggawas pa nimo sa gawas, wala na. Tambad na ang mga yawan-on kayong mga ads. Kaya nga naman, if you set your minds on earthly things, ang imuhang kinabuhi mahimo usab ng mga kalibutanon. Ang imuhang craving sa pulong sa Ginoo matabunan. Another principle nga ato makuha maigsoon sa atong gibasa. Selfish voices are asking for trouble. Verse 16, ingon din ha, verse 16. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. That's why careful ta. Na wala ko nagpasabot nga anong giwali ka na ni Pastor Nilo. Ako na akong gisulti nyo kaganina, ako lagi padayon among series dito. Kay anyway, wala nagpasabot nga ako nang gituyo kay kabalo ko kung sa'yo nasulod din na kana sila mga daghang samukan sa Bethsaida. Wala ba ako kabalo ha? Wapo ko ina ni Brad Nonoy ni Sister Evelyn po. Ako kabalo. Pulong sa Ginoo. I'm talking here, we worship God corporately, but when it comes to accountability, ayaw pasanginli yung kauban simbahan, yung pastor, ang imong kaugalingon. This is referring to each of us individually. No, ayaw tan-awa ni nga wala man na nahitabo sa mga simbahan. Ikaw sa imong kaugalingon tan-awa lang pod, no? Kay basig maabot sa unahan nga mahulog ka niini nga trap. Then at least maka-remember ta nga ang pulong sa Ginoo nagaingon di tumayo. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. Third principle nga ato makuha maigsoon. Last. Wala pa media lagi, mahuman lagi ko. Ako ning gituyo nga series kay gusto nako kay wa man gud mi Sunday school, by the way, wa mi Sunday school. Diretso mi sa among worship service kay temporary mi nag-start dito sa lugar. Kana mo ang pwesto is medyo bukid-bukid na gyud siya gamay.
Pag pandemic man gud among kay wala nami nag-abang sa amuang simbahan dito lang mi sa bukid-bukid gamay sa pwesto sa amuang usa ka member dito mi nagtapok. So temporary lang mi didto nagano. So among gihimo is verse by verse mi, chapter by chapter para at least bahalag wa mi Sunday school, mura ra pud mi nag Sunday school. Verse by verse nag-study sa pulong sa Ginoo para at least ma murag maka-study pod, ma-inform ang uban nga mo din na siya pastor no ang pasabot din nga verse. Ingon din ha sa ikatulo, nga makita nato nga principle maigsoon is true wisdom promotes purity, humility, and peace. In verse 13, let him show his works in the meekness of wisdom. In verse 17, but the wisdom from above is first pure. True wisdom never comes with an attitude. Oh, kita tanan nanam tay attitude. Ang pasabot ana is bad attitude, no? Kada bang moingon ta nga, hala, lain na siya attitude. Negative na siya basin ana, di ba? Wala akong pasabot. True wisdom never comes with an attitude. No. Pag moingon gid kag nalagi na siya attitude, so okay, attitude. No? Pero ang pasabot ato ana is katong bad side, bad attitude. Gingon din sa verse 17, but the wisdom from above is first pure. Unsa daw? First pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. Unsa daw una? Pure. Wala gingon din nga the wisdom from above is first peaceable, is first gentle, giyon na gud first pure. You know why? Tungod kay gusto sa Ginoo magsugod ta sa pagkaputli sa tuang kinabuhi. And the rest will just follow. Lisod kayo nang moingon ta nga putli man siguro ko ano man kay gibuhat man ako imong mga butanga. Ipo-check nimo di man di ay. Righteousness. God is so concerned of purity. Titus 3:1-2 remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy toward all people. Another, first purity, then peaceable, then another is humility. Ang usa ka full of wisdom na Kristohanon dapat na ay humility. Humble. Pero di mo siguro lisod sabto no? Kaya kung si Jesus ang ato ang example, wa may panahon sa istorya ni Jesus atong nabasa nga naghinambog si Jesus. Always gyud humility. Di na ako ma-imagine nga bisag ang mga gipang athletes foot nga athletes foot tail gina di gina kamot. Gipang athletes foot niyang mga tinun-an siya naghugas. Yung speedrun ay hugas ni hugaw kini akong tiil. Wa kay kabahin ako. Sige, apil na lang ko. Gingon ni Jesus ang iyahang humility tugkad ngadto sa ilalom pa sa down sa earth. Nga naman, tungod kay gipakita ni Jesus nga wisdom comes through humility. Never comes from an attitude nga sukwahi sa pagpanudlo sa Biblia. If you want righteousness, ingon pa ang pulong sa Ginoo nila, gaingon, ingon si James, look for a peacemaker. In sa verse 18, gaingon din na, and a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. Ingon ba nila no, true wisdom promotes purity? Ingon, first purity, righteousness. Akong gibalikan to. Kaya nga naman, gusto sa Ginoo nga unahon nato mahimutang pure. Then comes humility and comes peace. Pastor, righteous naman ko. Wala ko si Abraham. I believe God and it was counted unto God for righteousness. Kita mga Kristohanon, we live from righteousness to righteousness. Magaingon faith to faith. No? Nahimutang righteous, pero wala nagpasabot nga dira ang takutob. Dapat magpadayon ta sa pagtubo.
sa tuang paggalam, sa tuang pagkaputli, ato ang pagka-righteous. Nga naman tungod kay mao nay gisugo sa Ginoo sa matag usa ka nato. Gihimo ta niyang righteous para magpadayon, magpabilin nga righteous ngadto sa unahan. Naingon si James, kung gusto ka og harvest, no? Og righteousness, mao ni. The harvest of righteousness is sown, gipugas dinha nga magmalinahon, no? Gipugas nga malinahon kaya no, nagpugas ka og kanang nagtanom kag humay nga malinahon kayo. Ano, wala man nagtanom og humay nga nagpatugtog og rock music. Linaw kayo. Bitaw. Those who harvest righteousness, makuha nimo na kung nagpugas ka peacefully by those who make peace. That's why ingon si James, kung gusto ka og righteousness, din pangita atong mga peacemakers. And not only nga mangita ka sa mga peacemakers, ang nakita na ginako Lord, be one of them. Lahi man tong mingon lang ka og seek for peace or make peace. Nangita ka og o kalinaw or ikaw gyud nagahimo sa kalinaw. Himua, be a peacemaker in the pursuit of wisdom. Another thing, look up to find wisdom. Verse 15, ingon din ha, the wisdom that comes from above. Ang kaalam nga nagikan sa kahitasan. Verse 17, gibalik pag-ingon, the wisdom from above. In Proverbs 1:7, sa giingon, usa sa paborito natong mga verses, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Another na po na sa Proverbs 9:10. Ingon din na, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang kahadlok sa Ginoo mo ang sinugdanan sa kaalam. Dili kahadlok sa papa o sa mama. Okay ra lagi nga di mahadlok sa mama sa papa kay the fear of the Lord raman. Una, Lord, siyempre, if you have the fear of the Lord, mahadlok po kasi mama at papa. No? Nga naman, kay mo manay sugo sa Ginoo. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Proverbs 8:33, hear instruction and be wise. And do not neglect it. Proverbs 12:1, ingon din na, whosoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. Grabe, no? Hingin din akong anak, pag mayroon ka ng word, don't say that word, daddy. Okay, that's bad. Apulong sa Ginoo gaingon, you're a fool, buang-buang. Si Kristo kay mismo maingon, no? Ang word, buang-buang. You're stupid kung dili ka sunod sa mando sa Ginoo gikan sa kahitasan. How to find wisdom? Look up to find wisdom. Tawag sa Ginoo. Muna ingon si James nga, pangayo as Ginoo kay ang kaalam nagikan sa kahitasan. That's what James mean, that true wisdom promotes purity, humility, and peace. Nay panultihon nagaingon si Bide, ingon siya, someone who lives in a humble and wise way will give more evidence of his standing before God than any number of words could ever do. Bisaya pa. Si bisan kinsa nga nagapuyo nga mapainubsanon o sa maalamon nga pamaagi nga dalan, mao'y magahatag og daghan kayong ebidensya, mga proofs sa iyahang kung unsa ang iyang standing at tubangan sa Ginoo. Kaysa mga ubang mga katawhan, mga tao nga istorya lay gadako pero walay lihok. If you live with humility, with wisdom, you give more evidence of your standing before God than any number of words could ever do. Natay gitawag og don't just talk the talk. You have to walk the talk. Kay kulang na tag kung ang imo sige lang kag istorya nga ako pastor ni ako biya inani pero wala di makita sa imong binuhatan. Ingon si James, tanawa ba sige ka anak sa Ginoo ha?
Or basig anak ka sa Ginoo pero kulang pa ka og pagtubo, muna apil gyud Sunday school. Tama gyud kay nang giingon ni pastor kaganina, Sunday school kung sa kuan pa na kining sa music or sa singing, sa vocalization, sa voice nga klase na gitawag og vocalization, di ba? Before ka mo kanta dayon sa mga kanta nga gusto nimo nga kantahon, before ka mo birit dinha, dapat mag-vocalize ka. Yan sa diyang sige ko og tudlo sa mga bata, anyway ang amuang trabaho diri kaniadto sa Davao, wala man ko na pastor diri sa Davao, dito na ko sa Pagadian. More on sa music mi dinhi sa Pagadian. Amo ko nakabalo mo anang company nga Giant Music and Arts sa una, no? Wala na karon, no? Wala na man gud mi. Ako ang head teacher na sa una, then later medyo nadugay-dugay, napatuloy mga 2, 3 years pero nawala, no? Ana gitong uban nga mga kauban sa una, nawala namang good mo ni the end, no? Nawala na lang pud noon, no? Pero akong pasabot mo ni, before you go into birit-birit nga mga singing, you have to vocalize. Na-realize nako na mas daghan kag matun-an sa imuhang singing career kung sige kag spend imong time sa vocalization. Kay naa din na ang mga techniques. Gamay ra kag ma-learn or basig wa gid kay ma-learn, pasagan na lang ka dira kanta, diretso ka, paingon ka, pak, YouTube din pak, karaoke, kanta na yon, di ba? Walay mga techniques. Kita nga mga Baptist, most of na, nakita na ko sa dihang, akong papa, amahan, pastor man pod, ako maigsuon, pastor pod, nagdako gid mi nga halos wa gyud absent kada Domingo. Nakita nako nga sa Sunday school, mas daghan ka og matun-an, daghan kag mahibaw-an, daghan kag makuha nga mga pamaagi kung unsaon nimo pagkinabuhi sa imuhang kinabuhing Kristohano, pag-survive dinhi sa kalibutan. Kay nga naman, naa dinha ang mga kung sa kanta pa, techniques, mga strategies, mga basics, nga gikinahanglan nato. Tanawan na mo bang mga dagkong simbahan, why Sunday school, diretso na ambak-ambak dayon, no? Saba pa kayo music, no? Nya halos ang ilahang preaching gamay na lang kaayo kay dito na sa music. Pero unsay gitandog ilahang diri ba? Ilahang emotion ang gitandog lang. Nagtuo sila nga na-bless sila sa Ginoo niana nga time, no? Kay nabati nila pero kana ra nga time. Nga naman kay emotional man. They're worshiping God through emotion. Pero kung apil kag Sunday school, abi mo kanang Sunday school kanang lahi po ng worship service, dili pa man ta nag-worship kanang Sunday school pa man ta. No. Even in Sunday school, you are already worshiping. You are already worshiping God. Nga naman, gitun-an nimo ang tanang mga pamaagi sa Ginoo sa imuhang kinabuhi para dili ka mawala, di ka masalaag. Prueba, kinsa man ang kanang maayo kay motubag kung naay mangutana, di ba ang katong sa gawas mutana about ani nga doctrine sa Baptist, di ba ang katong sige apil og Sunday school? Kaya nga naman, because ang mga Kristohanon, kita, nagkinahanglan ta og klase sa pag kinabuhi nga grounded dinha sa doktrina sa Ginoo. Lisod kayo daghan kay kanang mga simbahan nga dagko kay karon wa gina sila kabalo sa mga doktrinang tinuod. Ang ilaha lang praise and worship, praise and worship, praise and worship lang yun. So di gid mo magmahay kung mag-apil mo kanunay sa Bible study o sa Sunday school kay makuha gid ninyo ang tanan nga gusto itudlo sa Ginoo dinha nga gibilin niya gisangon sa iglesia. Ako nagisulti tungod kay we are talking about growing in our pursuit of wisdom. Ang wisdom, kung may gisgot ka, ikumpara ni mo na, I know, kay through preaching like this, daghan man kang makatunan. But missing the very essential part kini ato ang doctrine, indoctrination natong mga missionary Baptist, sayang kayo kung di nimo na makuha.
Maigsoon, balik ko sa akong giingon kaganina ang pulong sa Ginoo nagsulti sa matag usa ka nato nga lisod kung ang imong kahibalo taphaw lang, gamay lang. Nag-ingon ko nga little knowledge, ato ang topic ganina, little knowledge is dangerous. Why? Because nagtuo ang kadaghanang mga tao na through their achievements, through their mga degrees, sa ilahang mga intelligence, makuha nila ang tinuod nga pamaagi kung unsaon nila pag kinabuhi ilang Kristohanon nga klaseng kinabuhi. No. Character matters. And I believe nga ang usa ka iglesia nga magtunhay ngadto sa unahan nga napuno sa nindot kaayo nga karakter mo na sila nindot yung kaayo nga klase nga iglesia. Di ko masina sa usa ka simbahan nga dako kaayo pero nag-iyahay og patupngay sa ilahang kabright. Kay ngano man sa unahan ana guba. Muna nga di mo mag-wonder no si Jesus wa gyud siya natan-aw sa kabright. When you try to look at the lives of the apostles, gamay lang ang mga bright, gamay lang ang mga professionals. Kaya nga naman, God looks at the character. If you want to grow in the pursuit of godly wisdom, maigsoon atong sundon kanunay ang pulong sa Ginoo. Our character really matters. Subo lang palang dungo no nga usahay makadungog ta nga uban natong mga kaigsuonan, uban pareho ra man unta Mission Baptist, may mga ginagmay may nani, no? Dayon sa atong pagtuon karon, kabalo mo ngano na dunay gamay nga medyo i-repair. Basi nakalimot sila dito na sila sa kanunay sa ilahang intelligence. Nakalimot sila sa ilahang character. Intelligence sometimes will destroy or distract or muputol og mga bridge. But character kanunay mag-build og bridges. It will build relationships. And mo nay gikinahanglan nato maigsoon ingon nga mga Kristohanon tungod kay if you have that wisdom nagsugod man gyud sa imong kaugalingon. Kanang wisdom nimo about unsaon pagsulbad sa imong mga problema nagsugod pud na sa imong kaugalingon. Kung doon na kayo sa kakasing-kasing sama sa tuang natun-an karon gikan sa pulong ni James, then I know the Lord will guide you. Let's pray. Father God, thank you for your word. Thank you for reminding us sa imong mga pulong Ginoo nga nagatudlo, nagamatuto sa matag usa kanamo nga importante kayo Ginoo nga amo ang character ma-build up kayod. Tungod kay naa dinha Ginoo ikaw nagahatag og dako kayo nga basihan kung kinsa Ginoo ang mga wise dinasulod Ginoo sa imuhang iglesia. Help us Father God to deny ourselves. I know that we have those accomplishments, we have those achievements, we have those things nga amo Ginoo naabot sa among kinabuhi. But we thank you, O Lord, because you keep on reminding us that we have to always keep our feet grounded in humility, in peace, and most of all, Father God, in purity, in righteousness. Your word nagasulti may Dios nga if we only seek first your kingdom, not our kingdom, but your kingdom, you will give everything nga gidesire sa mga kinabuhi. And in that things, everything nga imong gisulti Ginoo, apil na Ginoo ang kaalam kung sao na mo pag kinabuhi ang mo ang klases kinabuhi dinhis kalibutan o Dios hangtod sa pagbalik sa imong anak. Help us Father God, bless this church Bethsaida. I know Father God nga daghan kayo nga mga potential nimo nga makanakan dinhi nga iglesia. And I know Father God nga ikaw magagamit kanila nga pag-reach out Ginoo ngadto sa mga katawhan nga wa pa diha kadimo. But first of all, O Lord, magasugod Ginoo sa matag usa kanila, matag usa kanamo, gaduna Ginooy meekness in wisdom nga nagikan Ginoo sa matag usa kanamo. We thank you, O Lord, for your word. Thank you for
your Holy Spirit na kanunay Ginoo naga-convict kanamo sa imong mga pulong Ginoo nga mogawas dinha sa imong mga Biblia. Bless this church, O Lord. We ask all these things. In the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen.